Mahigit 200,000 customers ng Meralco ang wala pa ring kuryente hanggang ngayon. Apektado na ng brownout ang mga maliliit na negosyo pati na ang linya ng komunikasyon. May report si Mark Zambrano. Malaking bahagi ng Metro Manila ang naparalisa sa dami ng mga poste at kawad na kuryenteng napinsala ng malakas na hanging dala ng bagyo. Sa Kalayaan B Road sa Batasan Hills, hanggang kaninang umaga wala pa ring supply ng kuryente. Pasakit ang brownout para sa maliliit na negosyo. Si Jinky Limpiada nangangambang masayang ang kanyang tindang perishable goods dahil hindi magamit ang kanyang mga freezer. Ang mga punong plastic ng tubig, hindi na rin nagawang palamigin at ibenta bilang yelo. Hindi po namin mabibenta, malulugi po kami. Ang mga panindang nasa freezer sa grocery, di na rin mapakinabangan. Tunaw na. So, ang mangyayari doon? Wala na, bad stock. Bad stock na. Hindi na pwede benta. Sira na yun. Sira na. Maging ang mga tindero ng karne, kabado rin sa posibleng pagkasira ng kanilang paninda. Habang kabuhayan ang inaalala ng ilan, marami ang low bat o patay na cellphone ang pinoproblema. Si Maria Bel Capili, inabutan naming naglalakad sa paligid ng kanyang bahay, bitbit ang kanyang cellphone at charger. Inisa-isa ni Maria Bel ang mga tindahang may kuryente para makicharge. Mahirap kasi yung pag-communication ba, siyempre walang, kung mayroon kukontak, hindi mo makukontak. Mahaba rin ang pila ng mga taong nakikicharge ng cellphone sa barangay hall ng Bagong Silangan sa Quezon City. Importante raw ito sa kanila para makaugnayan ang mga mahal sa buhay para maipaalam ang kanilang kalagayan. Pero si Ruel Sibua, nakipila hindi para mag-charge ng cellphone, kundi para sa makapag-nebulizer. Hindi na ako pinauwi po ni Kapitana. Sabi ni Kapitana, dito muna ako hanggang magkailaw. Kasi pagka sinumpong ako, uwi pa ako, babalik rin ako rito. Dahil walang kuryente, pati raw personal na buhay ng mga residente ng barangay na apektuhan na. Yung iba naman, mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, nakaka-break na dahil hindi nare-replyan. Yung mag-asawa, may mga nagre-reklamo na sa aming BPSO dahil nagkakaroon ng away ng violence against women dahil hindi nga nagkakasagutan ng text eh. Nasa gitna na tayo ng tinatawag na digital age kung saan naging malaking bahagi na ng ating mga buhay ang mga gadgets tulad ng cellphones at iba pang mga gamit na nangangailangan ng kuryente. Pero ayon sa mga eksperto, hindi dapat malimitahan ang ating mga buhay ng ating matinding pangangailangan sa kuryente. Kaya kung ikinaiinis mo na ang tila sapilitang fasting sa paggamit ng cellphone at electric appliances, relax lang muna, sabi ng isang eksperto. Mahalagang balansehin ang pagdepende sa teknolohiya dahil ang buhay tuloy-tuloy lang, may kuryente man o wala. We should balance the two things. In other words, we should have a balance between technology and our day-to-day lives. Mark Zambrano, GMA News.